Merong Langit, October 12, 2008. Third anniversary namin ni Dada. Binigyan ko siya ng red dress para isuot sa date namin. Nasa school pa siya at 6 p.m. pa ang uwian niya. Kilala na ako sa dorm niya kaya nakapasok ako dala ang paper bag kung saan nakatago yung damit at nilagay ko yun sa kama niya sa kwarto. 7 p.m. dinner, love, ang nakasulat sa papel kasama ang damit. Natapos ang dinner at dumiretso kami sa dorm niya dahil may regalo din daw siya, red wine. Alam mo kung ano ang langit, love? Bigla niyang tinanong sa akin habang umiinom. Mukhang alam ko na kung ano, pero syempre kunwari hindi. Tinakpan niya ang mga mata ko at hinalikan niya ako. Natapos yung gabi na yon at umuwi na ako sa amin. Napakasarap ng gabing yun dahil kasama ko ang taong pinakamamahal ko. Kaso hindi ko inakala na yun na pala ang huling gabi na makakasama ko si Dada. October 13. Around 1:46 p.m. nasa school ako, nag-text ang nanay ni Dada, nasaan ka? Medyo nakaramdam ako ng kaba nung nag-text yung mama niya. Akala ko yung kaba na yun dahil inisip kong nalaman ng mama niya ang nangyari. Pero yung kaba kong yun napalitan ng pagkagulat at takot na matanggap ko ang isa pang text ni Dads. Na-aksidente si Dada, nak. Wala na siya, nak. Iniwan niya na tayo. Feeling ko hindi totoo lahat ng nakikita ko. Kahit mga kaklase ko at prof ko sa harapan ko hindi totoo. Pati text ni Dads hindi totoo. Lumakad ako na parang tanga palabas ng UE. Iniisip kong totoo ba to at anong nangyari kay Dada. Tinanong ko kung saang hospital at tumakbo na ako para maghanap ng masasakyan papunta doon. Sobrang hirap tanggapin na wala na siya. Yung taong nagturo sa akin paano harapin ang mga problema. Yung taong nagpalakas ng loob ko. Yung taong una kong minahal at mahal na mahal. 2 years akong nakatunganga tuwing gabi at pumupunta sa sementeryo tuwing umaga bago pumasok. Mating na nga sa punto na kinikwento ko pa rin sa kanya kung ano nangyari sa akin. 5th anniversary na namin. Andun lang ako sa sementeryo kausap ang taong mahal ko. Siguro dahil sobrang miss ko na siya kaya humiling ako sa kanya. Kahit ngayon lang, love, sige, kahit ako sa multo, magpakita ka naman sa akin at halikan mo ko. Please, love. Diba mukha kong tanga? Wala na siya pero kinukulit ko pa din. Pero siguro nga kapag iniwan ka ng taong sobrang nagpasaya sa'yo, matatanga ka. Natapos yung araw na yon na hindi ako napagbigyan sa kahilingan ko. Umuwi na ako. Binuksan ko yung computer sa bahay at tinignan mga picture namin na ginawa ko din last year nung anniversary din namin. Pinaka nakakatawa doon yung nagdamit siya na panlalaki at nakadress ako tapos nakaluhod siya sa harap ko. Naiwan ko yung computer ko noong gabi na yon, nakatulog na ako. Lakad ako sa napakalawak na lupa na di mo man makita kung hanggang saan. Nalilito ako. Pero masaya ako sa nakikita ko, lalo na puro bulaklak na katulad ng mga bulaklak nila Dada sa bahay nila. May isang rosas na nakatayo sa tabi ko tapos pinitas ko at lumakad papalayo. Hi, love, narinig ko habang naglalakad ako pero wala ako sa sarili ko. Dire-diretso pa rin akong naglalakad. Biglang sinapok ako sa ulo mula sa likuran. Gago ka talaga, wala ka na naman sa sarili mo. Nagulat ako at napalingon. Nakita ko si Dada na suot yung red dress na binigay ko noong 3rd anniversary namin. Sobrang ganda niya, na sobrang nakaka-inlove. Iyak ako nung nakita ko siya at natatawa. Hindi ko alam kung ano nangyayari bakit nandun siya. Ano, ganyan ka na lang, love, hanggang sa pagising mo? Humiling ka sa akin, ngayon pinagbigyan ka, baliw pala makakaharap ko. Sabi niya sa akin, kaya natahimik ako at nag-ayos. Binigay ko yung hawak kong rosas sa kanya at nung tinanggap niya, niyakap ko siya ng napakahigpit. Love, ayoko na mawala ka ulit sa akin, sabi ko sa kanya. Naiyak din siya at sinabing, kung pwede nga lang bumalik sa oras na yun, love, di sana nangyari lahat ng to. Ayokong nakikita si Dada na nakabugnot, simangot, malungkot, at lalo na may luha sa mata.
Kaya nagpunas ako ng luha ko at pinunasan ko din ang mata niya. Pumunta kami sa may mahabang upuan na kahoy at doon kami nagkausap. Sobrang tagal namin nag-uusap kasi kung ano-ano lang pinag-uusapan namin. Pero nabanggit niya sa akin, "Love, alam mo ba may gusto sa iyo si Janina?" Kaklase ko sa Comgraph. Lagi ko siyang nakikitang nakatingin sa iyo na parang naaawa. Ganon din ako pag nakikita kita sa school, naaawa. Sinabi ko kay Dada na huwag siya magselos doon sa kaklase ko dahil wala yung babaeng yun para sa akin. Pero lalong nainis si Dada sa akin. "Patay na ako, ikaw buhay pa. Kung mas pipiliin ko ang pagsiselos ko kisa sa makita kang masaya, pakyo ka gago," sinabi ni Dada. Alam ko mapagmura yung taong mahal ko pero ganun kasi kami pag walang masabi eh. "Ano ba nangyari sa iyo nung araw na yon?" Tinanong ko. "Pupunta sana ako sa mall para bilhin ko yung gusto mong sapatos. Nike na kulay green kasi sobrang ganda nitong binigay mo yung red na dress. Pero di ako nakapag-ingat sa sobrang pagka-excite ko at tinamaan ako ng mabilis na sasakyan. Napayuko na lang ako matapos kong marinig yon at hinawakan na lang yung kamay ni Dada. "Love, alam mo ba na totoo palang may langit?" Bigla niyang siningit. Nagulat ako dahil iba yung pumasok sa isip ko. "Love, hanggang dito ba naman?" Tanong ko sa kanya. Natawa kami dahil nalala namin yung gabi na sinabi niya sa akin yon. Pero nagseryoso siya ulit at sinabi niya, "Ito love, tingnan mo tong lugar na to. Diba ganito ang sinasabi ko sa'yo na gusto kong makita? Ito ang langit love. Isang lugar na makikita mo lahat ng gusto mo." Napatingin ako sa mga bulaklak na manggaganda at napangiti. Di ko alam kung sabog yung girlfriend ko or totoo nga na gano'n ang itsura ng langit. Bakit ikaw lang nandito? Bakit ang gusto mo lang ang nandito?" Tanong ko sa kanya. Kasi daw pinagbigyan siya ni God na magkita kami kahit isang beses lang. Mas maliwanag pa daw sa araw yung mga kamay at green yung mata. Mukhang normal lang daw na tao. Tumingin ako sa taas at nagpasalamat kay God at ng sobra. Hinalikan ako ni Dada sa pisngi at hinawakan ng mahigpit yung kamay ko. "Love, sana pagkatapos nito maging masaya ka na ulit. Lalo nung hindi mo pa ako kilala. At love, sabi sa akin ni God na sabihin ko daw sa iyo na kapag pakiramdam mo wala nang saysay ang buhay mo o wala ka ng dahilan pa para mabuhay, hayaan mo daw lumipas ang araw, linggo o buwan o kahit taon hanggang sa mahanap mo ulit ang bagay na magiging rason mo para mabuhay." Sobrang hindi ako makapaniwala na sinabi yun ni God dahil dumating ako sa punto na kunestyonan ko si God at tinanong kong para saan pa ang buhay ko. "Love, lagi mong tatandaan na mahal na mahal na mahal kita. Pero okay lang sa akin kapag dumating ang araw na magmamahal ka na ng iba. Basta gusto ko lang ngayon, makita ka na ulit na masaya." Huling sinabi sa akin ni Dada bago niya ako sinamahan pumalik kung saan kami nakita. At doon na natapos ang pagkikita namin ni Dada. Nagising na ako.